Duterte supporters continue camping out at the EDSA Shrine. Some of them lit up candles and sang, but they admitted that there were no clear programs for the event. Some of them even called for the impeachment of President Bongbong Marcos. Some police personnel have been deployed to monitor the situation in the area. This comes amid the investigation into Vice President Sara Duterte's confidential funds. Now let's get updates on the ground from our mobile journal, Amy Atienza. Hey, Amy. Can you hear us? Yes, good morning, Angela, Jericho. Nandito nga tayo ngayon sa area ng EDSA Shrine para tutukan pa kung ano ang mangyayari sa ika-4 na araw ng rally ng mga supporters si Vice President Sara Duterte. Oh, so gaano pa rin karami yung mga nananatili dyan ngayon, Amy, dyan sa EDSA Shrine? Angela, Jericho, kanina nga, bandang 7 a.m., medyo umuunti na yung bilang ng tao. Kung ang reports kagabi ay nasa around 200 yung taong nandito para magbigay ng suporta at bumuo ng programa para magbigay ng kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Ngayon ay bilang na lang sa kamay, siguro nasa 10 bilang yung bilang ng supporters dito dahil nga yung iba daw ay nagsiuwian. Pero inaasahan din naman daw na babalik sila mamayang lunchtime or around 3 p.m. Amy, I don't know if you were able to speak with any of them, pero in your, sa pag-iikot mo dyan, may nagsabi ba sa'yo na mga iba dyan, hindi nila alam anong ginagawa nila dyan? Because there were other reports yesterday na when asked why they were there, sinabi lang na wala, sinabihan lang daw sila na pumunta. Karamihan nga din, Jed, na nakita ko kanina at nabutan ko din ay mga bata na kasama na kanilang mga pamilya na para magbigay ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. So for sure, Diego, yung mga batang doon hindi pa alam talaga kung ano completely yung mga nangyayari patungkol dito sa protesta ang ginagawa nila. Pero ayun nga, meron pa rin ilan na talagang supporters at hindi naman daw sila aalis dito dun sa area ng EDSA Shrine para daw maipakita na buo ang kanilang loob sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Amy, kasi there are a lot of talks, sinasabi nila na may mga nagbayad daw sa kanila, kaya pumunta dyan, o may mga nagbigay ng pagkain, kaya sila na nandyan. Ano ba talaga yung real score dyan? Meron bang monetary or nagbigay ng pagkain, nag-sponsor? Angela, base nga doon sa isang nakausap ko kanina, hindi naman daw sila binabayaran at mariin niyang itinanggi na meron silang mga allowances na nakukuha mula sa higher ups. At yun nga, Angela, meron pa rin kasi ditong food resources naman, pero bilang na bilang lang, mga biskwit at tubig lang ang nakaantabay dito. At yun nga, para sa ibang mga supporters, umuwi daw muna sila dahil na kinakailangan nilang pagpahinga para mas comfortable nilang trabaho nilang kalagayan. At hindi naman daw kasi sila nagugutom talaga dito sa rally sa EDSA Shrine. Amy, sabi nga ni Father also na karamihan sa nakita niya sa rally nung nag-peak daw siya yung madaming tao. Ang karamihan daw doon, mga pumunta, mga vlogger daw. Ng mga iba, kilala nila yon kasi madalas sila nag-vlog sa area. So may nabalitaan ka bang ganun nga na may mga vlogger na kinakapture yung moment para daw kumalat sa social media? Actually, Diego, pagdating ko dito, may mga 5 vloggers ang nakaantabay kung ano nga ba ang gagawin ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte. At ang ilan sa kanila ay kinukwento pa kung ano nga ba yung nangyari, kung bakit may mga ganitong sitwasyon ngayon sa EDSA Shrine. At yun nga, yung iba naman ay humahanap din ng suporta, ng monetary support actually para sa pag-live nila ay mas makatulong yung mga viewers nila dito sa protest sa EDSA Shrine. So, ayun yung mga kaganapan. Marami talagang vloggers ang nag-aabang dito at sinusubukan din nila talagang kumakot pa ng tao kaya sila nagpo-vlog. Amy, how much longer do you expect this rally to happen? Ito na ba ang sa tingin mo, yung the last few days, yun na yung peak niya at patuloy na pakonti na lang to mga pupunta dyan? Actually, titingnan pa natin later kung gaano nga ba kadami ang tao. Pero sinasabi ng karamihan dito, lalo na ng mga kapulisan, peak na daw yung nangyari kagabi dahil napakarami na raw programa, marami ng mga supporters ang nagsalita, yung iba nga kumanta pa, nagsindi ng kandila. Kaya yun, tingnan natin kung magtatagal pa ito, pero sinasabi din ng mga supporters na hindi sila aalis dito hanggat hindi klaro ang kalagayan ni Vice President Sara Duterte. At yun nga, kung maalala natin, ay inaasahan natin si Vice President Sara Duterte magpakita ngayon sa NBI
para sa investigasyon niya patungkol sa mga death threats na ginawa niya kay President Bongbong Marcos. Amy, last na lang, kumusta naman yung security situation dyan? Meron ba mga tensyon na nagaganap? Pero nabanggit mo nga kanina kasi kukonti na lamang ngayon yung mga supporters dyan. Pero sabi mo, babalik, gaano karami yung security forces din dyan? Meron pa rin, Angela, dito mga nakadeploy na kapulisan mula sa Quezon City Police District at meron pang ilan na nagbabantay mismo mula sa Philippine National Police. So hindi naman ganun ka-stricto din kung titingnan. Pero yung mga supporters kasi hindi na rin sila allowed talaga pumasok dun sa mismong shrine. Meron na silang mga harang na ginawa para sakaling magkaguluman, talagang in orderly manner pa rin naman sila, Angela. Ayun naman pala. Okay, sige, patuloy kami makipag-coordinate sa iyo regarding that. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Amy Atienza.